the Son. Amen. Para po sa Panginoon. Amen. The preachers are weary, the singers are tired. The church as we know it is losing its fire. Some are discouraged from the burying below, but we must determine to keep pressing on, 'cause if just one more soul were to walk down the aisle, it will be worth every struggle, it will be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. Amen. So preachers keep preaching and singers go sing. Laymen keep sharing that Jesus is King. The angels have gathered, they're surrounding the throne, and they start rejoicing for just one more soul. 'Cause if just one more soul were to walk down the aisle, it will be worth every struggle, it will be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. 'Cause if just one more soul were to walk down the aisle, it will be worth every struggle, it will be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. Amen. Talaga naman, Brad. Yan ang sinasabi ko. Romans chapter 10 verse 14. Kuan. Yun. Romans chapter 10 verse 14. Just one more soul. Just one more soul. Tama. The preacher. Ang sabi dyan, how then shall they call on him in whom they have not believed? Okay? Ang isang taong hindi mananampalataya, paano magpuri sa Panginoon? Hindi ibig sabihin yan. Paano makatawag sa Diyos yan? Hindi man mapapansin ng Diyos yan. Dahil hindi nga mananampalataya. Kailangan masitil man ang pananampalataya niya para pag tumawag siya sa Panginoon, talagang sasagutin niya. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Kailangan may marinig niya. And how shall they hear without a preacher? Kaya yung awitin ni Brother Ryan kanina, the preachers are weary. Minsan dumarating sa punto na ang mga preachers talagang nagiging burden or may struggle ba? No? May struggle ang mga preachers. But because of their faith unto the Lord, makikita mo, nagpapatuloy pa rin yung mga yan. Lalong-lalo na pag may isang kaluluwa na ma-rescue or maligtas. Brad, napakahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa, akala niya. Amen. Alright? Naalala niyo ba yung pinaliwanag ni Jesus Christ, nag-preach siya against the Israelites? Sabi na, buti pa yung, hindi niyo ba hanapin ang isang tupa na nawawala? Iwanan niya yung 99. Hanapin niyo yung isa.
Oo, napakahalaga. Oo. Yan ang ginawa niya. Naalala mo agad, ano? Okay. Kasi, napakahalaga sa Diyos ang isang tupang yan. Ang isang tao na maligtas. Bakit? Yung mga Israelites, ang kaharap nyo yun eh. Ang mga Israelites kasi panay tira eh, panay atake kay Jesucristo eh. Yun yung 99, mga righteous kayo eh. Mas hanapin kayong isa, lost soul to eh. Oh. Salamat sa Diyos that we are that lost soul at na-rescue tayo ng Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang isang tao, ang isang kaluluwa ng tao. Mahalaga sa Kanya yan. Kahit isa lang. Oo. O, di ba? Who knows? Si Sister Mickey, sa kanyang pagpupursigi, sa kanyang buhay, gagamitin siya ng Panginoon. May madala siya. Ganun lang yan eh. O, ganun lang naman yan. O, isa sa atin, may kaluluwa na pwedeng madala. O kung madala niyo yan, o di naligtas yan. Ginamit kayo. Crown yan. Ganun yan. So, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Alright? Patuloy lang talaga tayo. No? Let us stand, let us read the Bible, mga kapatid. Let us open the Bible in the book of Matthew chapter 13. At sa verse, Matthew chapter 13, at sa verse 47. Alright? This is the parable the Lord Jesus Christ explained to His disciples, apostles, and kasama na doon ang mga Israelites. Kasama na doon, yung mga Pharisee, mga tao doon, mga Escriba. Sabi dyan, basahin natin ng sabay-sabay mga kapatid. Matthew chapter 13, verse 47 until verse 58. Let's read. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Jesus said unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. And it came to pass that when Jesus had finished his parables, he departed thence, and when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? Is that this he carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brethren, James and Joseph, and Simon and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this master all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this time. Salamat, Panginoon. We come to this time of main sermon. We are praying, O God, for the forgiveness of all our sins, O Lord, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. Lord, today, let us hear thy words, O God, for today, and learn, Panginoon, sa iyong blessing salita. We're praying to guide us through thy Holy Spirit of promise that dwelleth in us, that we understand thy words and apply them in our daily lives. We are praying and we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo, mga kapatid. The parable of the net. Ano yung net sa Tagalog? Lambat. Okay. Bakit kaya lambat ang parable ng Jesucristo dito? Kasi many of his disciples were fishermen, no? So madaling intindihin pagka parable or ang usapin ay patungkol sa isang karanasan
ng mga mangingisda dahil may disipulo siya doon, may apostle siya na mangingisda. At sino bang disipulo niya na mangingisda doon? Si Peter. Mangingisda yan. Si Andrew, his brother. Si James at saka si John. Mangingisda yan. They are ordinary people, but God used them. Amen. Kita niyo? Ginagamit sila ng Panginoon. And here, Jesus Christ is telling them about the kingdom of heaven is like unto. No? Ang kaharian ng kalangitan, mga kapatid, ay kahalintulad ng isang usapin na may isang lambat. May mangingisda, may lambat, at dinala doon sa karagatan, at inilagak. Tama ho ba? And then sa paglagak nila, mga kapatid, of course, may nakukuha. Siguro kung sa Pasig River mo ilagak yung mo Brad, yung lambat mo, sigurado makuha mo doon mga anong tawag mo isda niyan Brad? Mga janitor's fish. May pakinabang kayo pag ginawa nyo. Wala naman yung mga mauutak na mga sa DOST ba yan? Yung Department of Science, yung may mga personal, mga science na mga Okay, Brad, yung na-discover nila na yung mga janitor's fish, nakukuhanan nila ng methane gas. Oo. Bay, sabi ko magagaling itong mga mga Pinoy na to. Oo, may pakinabang ang janitor's fish, pero ang iba mga janitor's fish, Brad, nandyan sa kining aquarium. Oo, siya tagalinis. Oo. Talaga naman, may pakinabang. No? But here, mga brethren, mga kapatid, ang usapin ng kaharian ng kalangitan, mga kapatid, if we are going to talk about it, ay katulad siya ng isang lambat na inilagak doon sa karagatan. So, ang ibig sabihin ng net pala, ng lambat ay, na inilagak doon sa karagatan ay, palagay niyo? The Word of God. Amen. Tama? Amen. Ang lambat, inilagak doon sa kining karagatan, katulad po yan ang salita ng Panginoon na pinahayag sa sanlibutan. Tama ho ba? At siyempre, kung sino ang naglagak dyan, kung salita ng Panginoon inilagak, ang naglalagak niya ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng mga preacher at siya mga teacher, mga missionaries, di ba? Wala na ang Diyos nasa langit na si Jesus Christ. And then, ang sea ay ang karagatan. Ang karagatan na yan, kung spiritually pinag-usapan natin, ay yun po yung mundo. Alright? The world. And ang sabi dyan, gathered nung kinas nila, nung nilagak nila sa tubig, sa dagat, karagatan, and then, when the time passed, ay hinango nila. They gathered it of every kind. May nakukuha doon, every kind. May klase-klaseng isda, mga kapatid. May tilapia, may bangus. Oo, tilapia ba uso pa ba yan noong unang panahon? Bago lang yata yung tilapia Sa movie kasi tilapia nakikukuha Oo. Ayos tilapia talaga nakukuha. Oo. Sa Sea of Galilee na yan, siguro malaking isda yun. Lalim yan Of every kind. Ang every kind dyan, mga kapatid, it talks about every types of people. Alright? Mayroong klase-klase tao. May pating. May mukhang pating, may mukhang ganito. Di ba? Mayroong ganito mga isda. Okay, klase-klase. Alright? Di ba? Mahirap naman, pastor, pagka may alimasag, ano? Ano klaseng tao yun? Alimasag, no? Klase-klase. All types of people na makukuha sa lambat. All types of fishing. Ibig sabihin, all types of people na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Nakarinig nga, no makuha ba? Nakarinig ng salita ng Panginoon, pero, pambihira, hindi talaga lahat dyan anak ng Diyos
Tama yan? Ibig sabihin, sa lahat ng nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi lahat dyan magre-respond spiritually. That's right. Yan. Hindi lahat dyan. Mayroon talagang ayaw dyan. Kaya nga ang ginawa dyan, sa verse 48, which when it was full, nung mapuno ang lambat, they drove to the shore and sat down and gathered the good into vessels. Ang mga mabuting isda, let's say malaking isda, yung mga maliit, yung mga sira, they are bad. Cast the bad away. Ang ibig sabihin, this verse, brethren, it talks about the judgment sin of God to the nations. The judgment sin na kung saan mayroong, there are three kinds of judgment sin. Judgment of the believers, judgment of the Israel, and judgment of the nations. Tandaan niyo yan. Pag humarap tayo sa paghukom, mayroong judgment sin doon na ihiwalay ng Diyos ang kanyang mga tupa sa mga kambing. May ba? Ganon. Di ba? Alam na naman ang kambing, pag kinatay niyo, gawin kita kadirita mamaya, gaganon yun eh. Pagklase, parang may utak tong kambing na to ah. No. Pero ang tupa, Brad, pagka kinatay mo, tahimik lang yan. Parang si Hesus Kristo yan eh. Luluha lang eh. Pero yung kambing, katayin mo. Di ba kay, iwan ko lang, abot kabilang barangay, iyak siguro niyan. Oo. Ganon ang ibig sabihin dyan. Gather the good into vessels, but cast the bad away. Kita ninyo? In verse 49, so shall it be at the end of the world. End of the world. Kung gusto mong maunawaan yung end of the world, ang eksena niya, malas cinematic na parang apocalyptic scene. Kung tingnan mo, Revelations chapter 4 hanggang sa 18, tingnan nyo, di ba kayo, aralin nyo ng gusto, sa eschatology natin, makikita mo ang klaseng itsura ng end of the world, how the Lord will give His judgment scene, eksena ng paghukom. Kita ninyo? May paghihiwalay yung good and the bad. And the bad, ito ang bad mga kapatid, ito po yung mga hindi ligtas. Patungo doon sa impyerno, ang sabi dyan, and shall cast them. Ang sabi dyan, so shall it be the end of the world, the angels shall come forth, and severe meaning, is separate mo. Nalala niyo yung harvest time doon sa Book of Revelation? Sabi ng angel doon sa Son of Man seated at the cloud, yung sickle mo, yung pang karit yung tawagin sa Tagalog, yung pang ano ng palay, ganon. Isickle mo doon sa mga tao kasi sabi nga, how long, O Lord, shall thou avenge our blood? Sabi ng yung mga mananampalataya, grabe, no? And then ang sabi diyan, ang severe, yung angel will sever the good, the wicked from among the just. Ano yung just? Department of Justice, alam mo na. Ang just, pag pinag-usapan ng just, hustisya sa Tagalog. Alright? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng just, justified? Para maano ka sa iyong kaso, Brad. Halimbawa, kasuhan mo isang tao. Pagdating sa hukom, siyempre, may justification yan eh. Pagdating sa justification ng kasalanan mo, hindi naman ka pala nagkasala. Ayan. If you are justified from your crime, ang ibig sabihin ng justification, mga kapatid, just if you have not sinned. Ibig sabihin, just if you have not committed a crime. Sa harapan ng Diyos, when we are justified by the blood of Jesus Christ, it means, yung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon mo tagapagligtas, ang meaning ng justification before the Lord, just if you have not sinned, Brad.
just if you have not sinned, sister. When God forgive you from your sin, when you have accepted the Lord Jesus Christ, just if you have not sinned. Ganon ang Diyos. Yung kasalanan mo noon, nung tinanggap mo si Kristo, hindi nga niya alam na, kalimutan niya. Kasi sabi niya, I will remember no more. Oh. Ganon man yan. Ang Diyos, mayroong nagsabi sa akin sa pastor. Sabi niya, nung away daw sila ng asawa niya. Pambihira pastor, sabi ko, ano man? Itong asawa ko eh. O ano, bakit? No offense man sa iyo na mga asawa, ha? Sabi niya, ibang asawa tayo. Ang asawa ko, pastor, bakit? Bihira na, ininis ako. Ano yan? Mabuti pa ang Diyos, nakalimutan yung kasalanan ko, pero ikaw! Ay, talaga. Mabuti pa ang Diyos, pinatawad ako sa aking kasalanan noon, pero ikaw, yan, naalala mo talaga. Sabi ko, ay, ayos ka, pareho tayo. Lalo siya tumawa. Nalaga naman. Okay, no offense sa inyo, ha? Sabi ko sa inyo, pagkasama niyo mga pastor, may magturunan kayo. Lalo na pag mga matandang pastor kasama niyo, parang guro kong matanda din. Ay, nako. Ganun ba? Ganun na mga kapatid. The angel will sever the wicked from among the just. Oh, salamat naman sa Panginoon, tayo ay justified. Tama ho ba? Amen. Alright? At ang sabi ng Panginoon, and shall cast the wicked, they shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Wailing, yung talagang, yung alam mo yung ito, magkagot-kagot. Oo. Nangangalip. Ha? Nangangalip. Nangangalip yan, no? Oo, ganun. Bakit kinakagot-kagot ng tao? Minsan ganun. Katol bang ipin? Katol ang ipin? Makati bang ipin, Brad? Or minsan, kagati sa sobrang galit mo. Gigilingin na kita ngayon eh. So, tatakot ka rin minsan sa sama mo eh. Gigilingin ka raw eh. Ang bihira, sabi ko. Oh? Bakit? Alam niyo bakit wailing and gnashing of teeth doon sa impyerno? Sa sobrang sakit ang maramdaman nila. Ganito yan mga kapatid. Ang hindi ligtas, magkaroon ng resurrected body yan. Pero anong klaseng resurrected body? Walang pagbabago, ganun pa rin. Kung anong katawan natin ngayon, yun kanila. Okay? Mabuti pa ang mananampalataya. Dahil pag magkaroon sila ng resurrected body, glorified body yun. Amen. Anong purpose kung bakit ganun pa rin ang katawan ng mga resurrection ng mga hindi mananampalataya para maramdaman nila yung wailing and gnashing of teeth. Ang wailing and gnashing of teeth, nararamdaman natin yan ngayon. Nagagawa natin. Sa mga ligtas mga kapatid, hindi nila magagawa yan sa langit. Ang makaramdam lang yan, yung mga hindi ligtas sa impyerno. Alright? Ganon. Ganon siya. Alam niyo mga kapatid, dito sa chapters na ito, si Jesus Christ sa pangalawang pagsasabi ng parabolo, binanggit ko niya yung end of the world. Kasi alam niyo mga kapatid, like parable of the tares, dumarating, parable of the tares, di ba? Naalala niyo ang parable of the tares? Parable of the weeds, yung masamang damo. Ang enemy ang nagtanim doon. Pagdating ng panahon, sabi ni Jesus Christ, naalala niyo? Pagdating ng panahon, doon sa end of the world, may pag-harvest. Ihiwalay mo ang tares doon sa wheat, sa trigo. Bakit? Yung mga wheat, mananampalataya yun eh. Tamang mananampalataya. Diba sabi nga ng magtatanim, Lord, bubunutin na natin. Ano sabi ng Diyos? Huwag mong bunutin yan kasi madadama yung ano eh. Yung mga mananampalataya eh. Sabi lang, tutubo sila pareho. Bihira o tumubo ka pareho ko, kamukha ko pa. Oh, bihira. Lord, ibang ginagawa niya eh. Akin, kabutihan eh. Sa kanya, kasamaan eh. Sige lang. Sabi ng Diyos, sige lang. Darating ang panahon na mag-harvest din tayo. Dito naman, parable of the nest cast into the sea. May end of the world din binanggit ang Diyos. Alam niyo kasi kapatid, when the Lord Jesus Christ is explaining or telling about
the parables, hindi talaga din maiiwasan na mapag-usapan natin kung kaharian ng Diyos sa pag-usapan, langit, of course, mayroon ding impyerno. Hindi naman mawala eh. Pag pinag-usapan ba natin ng kalangitan, mawawala ba ang usapin na mayroon talagang mapuntang impyerno? Sabi nga ng Diyos noon sa Matthew chapter 7, broad is the gate, and narrow is the gate, and broad is the gate that leadeth to destruction. Maluwag eh. Gusto mo pumunta ng langit? Impyerno. Oh, maluwag ang pumunta ng impyerno. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Huwag mong tanggapin si Jesus Christ. Ganun lang. Ganun lang ang istorya patungong impyerno. Napakadaling pumunta ng impyerno, kapatid. Katulad ng mga mayamang yan na walang ginawa. Oh, ayaw ng kaligtasan, ayaw ng salita ng Panginoon. Ano gagawin natin? Mabuti pa yung mga poor. Bakit? For there is a kingdom of heaven. Mabuti pa yung mga mahirap. There is the kingdom of heaven sa mga yan. Pero mga mayaman, naalala niyo yung mayaman? Na sinabihan ng Panginoon, gusto mo palang maging mayaman, pumunta ng langit, ha? Di ba may isang mayaman? Nagtanong, good master, what shall I do in order to have eternal life? Kung galing niya, no? Sabi ni Jesucristo, okay, why thou call me good? There is none but good. There is none good but God. Ganon, di ba? Oh, sabi niya. Pero, gusto mo talaga magkaroon ng eternal life, ganitong gawin mo. Go and sell all that thou hast. Oh, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and follow me. Sabi ko ng mayaman, i-give up ko ba itong buhay ko? Yung lifestyle ko. Ano, kakain na lang ba ako ng itlog? Pambansang ulam ng OFW? Sabihin, sardinas, ganito, ganyan. Oh. Di ba? Noodles, pansit canton, na mayroon pa sa Facebook ng pasin mag-ingat kayo sa pagkain daw ng mga pansit canton, ha? Kasi nakita niya sa Brad, sa microscope, pambihirang dami palang mga mikrobyo. Ganun, no? Sabi ko, tinatakot mo naman kami. Paano kami makakain dyan ngayon? Yan ang ulam namin. Nag-comment ko doon, bro. Paano kami makakain na ngayon? Yan ang ulam namin dito. Oh, kadali, tinatakot mo kami. Kaya ginagawa ko, kuluan ko ng husto eh. Mikrobyo ka dyan, kung buhay ka pa dyan, patay ka talaga dyan. Oo. Pero Brad, may mga iba Brad kumakain ng ng pansit canton. Yung ritso. Yung ano ba, yung kinikilaw. Oo, sabi ko, kita ako eh, dati. Sabi na sa akin, sabi ko, Teto, anong ginahimo mo man? Ba't kinikib mo na may, kay Ilonggo. Sabi na, teke, amo lang man eh, pare-pareho lang naman eh. Pare-pareho lang naman. Sabi ko, hindi mo ganito niluto ko. Ano ba? Okay, magdungag ka da, ano ba? Sabi niya, pare-pareho lang nito. Sabi ko, patay tayo dyan. Oo, sabi ko, ha? Ginawang cereal daw. Sabi ko, ano pang kulang na? Milk how? Sabi ko, sabi niya, milk naman karabaw sabi ko, patay tayo dyan. Milk daw ng karabaw. Sabi ko, wala talaga. Delikado. Sabi ko, ganito mga kapatid. Alright? When the Lord, when He casted the net into the sea, talagang mayroong makukuha yan dyan. Ang salita ng Panginoon, pag binitawan mo, meron at mayroong resulta. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Pastor, saan mababasa yan? Yari ka naman, Pastor. Wala ka naman pansuporta sa sinasabi mo. Inuhuli mo ako. Parang iglesia ka lang, Mag-ingat ka sa iglesia kasi sabihin sa'yo. Yariin kayo niyan. Meron na. Isaiah chapter 55 verse 11. Tingnan mo, brad. So shall my word. Sabi ng Panginoon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I
sent. Amen. Pag binitawan ng Diyos ang kanyang salita doon sa like and net cast into the sea, mayroong makukuha yan. Bakit, Pastor? Naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan. Mangisda kami ni Papa. Mama namin, Eric. Oh. Pag mangisda kami sa Tapsay, gano'n yan eh. Tapos ako sa kabila. Oh, bra. Tapos sinyas na yung tatay naman. Pag gumanon na raw, bilisan ko raw sa akin kasi alam ng isda, gumanon eh. Kaya kailangan mapunta doon sa tamang lambat eh. Kasi ibig sabihin, yung kita ng isda patungo doon. So, kailangan bilisan mo dyan kaya para mapunta dito. Yung isa naman, hinaan mo. Oh, ganun. Kuha pa, dami nga namang isda kukuha. Oh, grabe! May banak, may butiti, mayroong ganun. Klase-klase isda para makuha, Brad. Oo, may bangos, ganun. Ibang klase talaga. May sap-sap, ganyan. May sigwil. Yung mga ganun ba? Mayroong klase isda makukuha. Ganun man. Ganun ang salita ng Panginoon pag binitawan. Amen! Amen. Pero ang masaklap, balik tayo doon, Brad. Ang masaklap, kapatid, yan yun. Pagdating doon sa verse 51, Jesus said unto them, sa kanyang mga disciple ha, naunawaan niyo ba ang lahat ng bagay na ito? Sabi niya, naunawaan ba ninyo? Parang ako lang ba magtanong, mga kapatid, naunawaan niyo ba ang preaching? Baka mamaya, puputok na lang yung ano ko rito, ugat, tapos wala palang naunawaan. Pastor, ano yan, Pastor Salvation? Ambot lang, Pastor, hindi ko alam yan. Magbihira. Baka sabihin ni Pastor Ray, pag-uwi ito, ano nangyari? Hindi nila alam, Pastor. Ay, grabe. Salvation, hindi nila naunawaan, Brad. Dalawa lang yan, ang ibig sabihin. It's either bobo sila or bobo ka. Ay, grabe na. Ang bihira naman. No? Joke lang yun ha. Hindi naman sinabi pa sa akin. Nag-aral ako ba? College ba? Dalawa lang na ibig sabihin, bobo yung tinuruan mo. Ikaw ang bobo. Grabe mo na sir. Tingnan niyo mga kapatid. Ang tanong ni Jesus Christ sa kanyang tagapakinig, have you understood all these things? And they say unto him, yes, Lord! Naunawaan namin yan, ang kaligtasan. Oo. Naunawaan namin ang ibig mong sabihin. At salamat, Lord, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Pero hindi lahat dyan nakakaunawa. Tingnan nyo. Hindi lahat nakakaunawa. Tingnan nyo. Pagdating sa 52, ito ang sinabi ni Jesus Christ. Then said he unto them, therefore, every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto man that is an householder which bringeth forth out of his treasure things new and old. What does it mean, Pastor? Mukhang maglibog kami dyan. Mukhang hindi namin maintindihan yan Malalim yata yan Tinanong mo pa kami. Parang bang ganun ba? Lord, tinanong pa kami. Naunawaan mo naman. Pero ang sunod na tanong mo, mukhang naguluhan kami doon Oh. Kapatid, ganito ibig sabihin. Scribe, what do you mean by scribe? Ang scriba, mga kapatid, they are a wealthy Israelites. They are trained to the law of Moses. Magagaling ang mga mayan. They are the one who will teach the Israelites, yung mga simpleng mga tao, mga Israelites, about the law of Moses. Ganito ang pag-unawa ganito ang pag-intindi sa batas na ito. Ganito kung sa atin parang ang Supreme Court yan. Mga eskriba, they are the one, they are authorized to write, they are authorized to interpret. Ganun ang mga eskriba. Ang sabi ni Jesus Christ, after niyong marinig ito, ganito ang kaharian ng Diyos. Isang katulad ng scribe na kung saan alam nila ang law of Moses, okay? They are trained scribe for the law of Moses, and then sila, katulad sila ng householder, na ang householder, mga kapatid, alam niyo, may-ari ng bahay. Ang gagawin niya, kukuhain na i-gather na yung mga yung mga lahat ng mga bagay na mayroon siya. Ito, luma to Brad, itong TV kong ito, halimbawa, itong TV kong ito, picture tube to Oo, dito ka kasi luma ka na, vintage car, kung ganun. Itong mga bago, ito, yan, sasakyan, Rolls Royce, ganun. Ano ba mga sasakyan mo, bago.
isang householder na ginagather or kinukuha niya yung mga luma niya, mga bagay na meron siya, at mga bago. What does it mean? What does it mean, Pastor? Mga treasure niya, mga bahandi niya sa Bisaya pa or kayamanan niya sa Tagalog. Ganito ang ginagawa ng iskriba dapat. Ang scribe, kung alam nila ang law of Moses, alam din nila ituro yan. Kung alam nila ituro ang law of Moses, alam din nila dapat paano ituro yung bagong katuruan ng kaligtasan. There is what we call Old Testament way of salvation against the New Testament way of salvation. Ang Old way of Testament salvation, it talks about the law of Moses, and it ended in the cross when Jesus Christ died in the cross, and then therefore the new Testament way of salvation is through the law of faith in the Lord Jesus Christ. Law of Moses versus the law of faith in the Lord Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, ano bang kaligtasan natin? Law of faith in the Lord Jesus Christ. Dapat ganun mga eskriba. Look at what happened in verse 53. Tingnan niyo. And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence, and when he was come into his own country. Sino yung his own country? Chosen people niya. Israel. Lalo naman pamilya niya. He came to his own people. Lalo na sa kanyang pamilya. He taught them in their synagogue in so much that they were astonished. Namangha sila mga kapatid. Ano bang klaseng binitawan ni Jesus Christ? And these mighty works? May kapangyarihan siyang ginawa. Mayroong mga patay, binuhay na. Mayroong mga hindi makalakad, pinagaling niya, nakalakad. May bulag, mga kapatid, nakakita. Alam niyo may istorya niyan eh. How Jesus Christ healed them, all manner of sickness. Tama? And said, sabi nila, whence hath this man this wisdom? Grabe no? Saan ba nang galing itong kaalam ng taong ito? And these mighty works. Sabi sa 55, hindi ba ito'y anak ng isang karpentero? Na, carpenter son. At ang kanyang ina ay tawag Mary. Hindi Mary Magdalena, baka Mary Magdalena naman sa mama. Lalo na yung kanta ni Freddy Aguilar. Oo. Sa ano napunta yun sa beer house eh. Itong Mary dito Magdalena, iba naman, hindi naman Mary Magdalena. Mary, the mother of Jesus. At mayroon siyang mga kapatid. Tingnan niyo, kapatid. Kaya kapatid talaga yan, Brad, si James. James ba, writer ng Book of James? Half-brother niya ba? Ang kapatid na si James. Si Joseph. Si Joseph wala tayong profile. Si Simon, wala tayong profile. Si Judas, mayroon tayong profile. Sino si Judas? Writer ng the Book of Jude. Tama? Si James ay tawag dyan, James the Less. Kasi mababang kapatid ni Jesus Christ. Si Joseph at si Simon, Judas. At may kapatid pala siyang babae. And his sisters, tingnan mo yung respond ng mga tao ha. Namangha, nung makita ang kapangyarihan ni Jesucristo at wisdom ni Jesucristo. At nagtanong, di ba tao, parang ganito na lang sabihin, di ba tao lang naman yan? Saan galing yan na? Parang ganon lang sabihin, no? May pagdududa, parang si Tomas Didymus sa preaching brother kanina. May mga sisters siya. Are they not all with us? Di ba kasama natin pamilya niya? Siguro, ang pamilya na ba, sumama talaga ito. Di ba?
Sumama talaga doon. Siguro, sabi siguro, dapat si Mary, ito si Mary talaga eh. Alam naman niya, Savior na yan anak niya eh. Dapat sinabi niya, oy, maniwala kayo sa kanya. Dahil anak ko yan, oo, at Diyos yan, Savior yan. Doon sa Book of Luke, si Mary nagsabi na sa kanya, my Lord and my Savior. Sabi niya. Oh, pag may magtanong sa inyo, bakit sinasamba niya si Mary? Bakit niya sinasamba si Mary? Si Mary naman, sa Biblia, si Mary ang nagsasamba kay Hesukristo. Ano sa Book of Luke? Ang bersikulo niyan, nung nandoon siya kay Elizabeth, na asawa ni Zacarias. Nung nakita sila, lumulundag-lundag si John the Baptist doon sa tiyan ni Elizabeth. At nung nalaman niya na si Hesukristo ay darating, nandoon sa tiyan ni Mary. Nung gumalaw din ang kay Mary, ang sabi na, my Lord and Savior. My Lord. Yun ang ibig sabihin na si Mary, sinamba na si Hesukristo. Walang si Hesukristo, sinamba si Mary. Ang ginawa ng iba, sinamba si Mary. Dapat sinamba na si Jesus Christ. Ganon. Okay? Malapit daw sa kanila. Malapit. Malapit kay Jesus Christ kasi nanay. Pagbihira talaga. Hindi niyo ba alam si Peter nga, sabi nga ni Peter doon sa tatlong sinugo ng senturion, uy, tumiyo ka. Parihol tayo. Doon sa Book of Revelation, yung angel, nagsabi doon kay John the Beloved, tumayo ka, pareho tayong mga servant. Oo. Kasi si John the Beloved talagang nagpatirapa siya doon sa sa angel eh. Gumanon talaga siya doon sa paa talaga namang. Oo. Ayan sabi na, wag, tumayo ka. Pareho lang tayong mga servant of the Lord eh. Kasi ang Diyos lang ang sasambay natin. Amen. Ang nangyari, alam nila, andito mga kapatid niyo, ganito, ganyan. Andito si James, si Joseph, andito si Simon, andito mga kapatid niyo, babae. Andito din yung nanay niya. Ano nangyari sa 57? And they were offended. Ang bihira. Yan ang mahirap kapatid. Alam niyo ang application dito? Pag nagpaliwanag ka ng kaligtasan sa pamilya mo, minsan pagtatawanan ka niyan. Nakita niyo? May alam ang isa sa isang pamilya, pag may alam sa kaligtasan yan, like me, halimbawa, sige naman sa atin, pagpapaliwanagan mong pamilya mo mismo, pagtatawanan ka niyan minsan, hindi ka matanggap niyan. Nagpunta ko ng Saudi Arabia, ang bihira dapat mag-videoke tayo, tapos mag-inuman tayo ng 2 case na beer, tapos may pulutan dyan. Yun man ginawa natin noong unang panahon, hindi ka naka-abroad ka lang, ganyan ka na. Paano na kami? Anong pinapainom mo sa amin? Coke! Lalanggamin tayo yan eh. Sabi ko, lalanggamin na tayo ng Coke brand. Lalanggamin tayo yan, ano ba yan? Magpainom ka naman. Sabihin mo naman ngayon, graduate na ako dyan, hindi na ako pwede magpainom. Ikaw graduate na, kami hindi pa eh. May rason talaga, no? Bigay na tomato Kaya bigay ka naman ng pera, accomplice ka ngayon ng krimen nila. Di ba? Mayroon ko kung nakilala isang Kristiyano. Siya, pastor, pag-uwi ko dun sa amin, ano ginawa mo? Pambihira, sinalubong ko ng mga pinsan ko, painom daw. Para daw hindi manggulo, binigyan kong pang-inom. Sabi ko, ka na ba? Grabe, huwag yung gawin na. Mahala na mag-away. Huwag niyo bigyan ng pang-inom yan. Ito, pambili ng ikaw bumili doon ng Coke. Tingnan natin konti, langgamin dito ngayon. Ganyan. Kapatid, ano nangyari? He came to his own country, his own family, and his family and his country was offended. Grabe, no? Kaya kayo, pagka hindi kayo tinanggap ng pamilya ninyo, when you started to talk about salvation, isipin nyo agad itong versikulong ito. Sige lang. Talaga naman. Biblical talaga no? Biblical talaga. Tingnan mo sinabi ni Kristo, a prophet is not without honor. Ano ibig sabihin niya? Ang mga propeta, mga kapatid,
ang kapurihan niyan. Ang kapurihan, ganito ang disenyo ng Diyos. Ang mga propeta, ang kapurihan ng mga yan, hindi doon sa labas. Dahil yung nasa labas, hindi naman kilala niyan eh. Dapat ang kapurihan yan, nasa loob ng pamamahay. Bakit? Kilala. Ganon dapat ang propeta. Pero ang nangyari, kabaligtaran. Kaya ang sabi ni Kristo dyan, a prophet is not without labas. Is not without honor. Hindi nawalan ng honor. Mali yon. Is not without honor save in his own country and in his own house. Bakit? Kilala niya yan. Dapat matanggap siya. Dapat, katulad ni Kristo nung makita yung mighty works, mighty deeds na ginawa ni Jesus Christ, ang reception ng mga Israelites o lalo ng kanyang pamilya ay talagang dapat tanggapin. Ito ang tama. Talagang totoo yan. Ganito, ganyan. Pero look what had happened. Ang sabi nila, ang sabi dyan, they were offended. Kaya yung pamilya ninyo, pag umuwi si Brother Lemuel, si Brother Silver, o sino man sa atin, ako, ganito, ganyan, pag umuwi tayo mga kapatid, oy, kayong mga pamilya ha, patigas-tigas ang mga ngungo ninyo. Pag ayaw nyo kaming pakinggan sa mga sinasabi namin, ang akala nyo nagbibiro kami, yung mga bungo ninyong matigas, pag patigas-tigas kayo, doon kayo sa wailing and gnashing of teeth. Kami nagbibiro, we're talking here life and death. Di ba? Pakinggan ninyo habang may panahon pa. Dahil baka bukas magkaroon na ng rapture at hindi ninyo matanggap si Kristo at naiwan kayo yung tinatawag na left behind. Mag-suffer kayo ng tribulation at wala ng kaligtasan doon. Ang istorya ng kaligtasan niyan doon sa Israel. Alam mo, pupunta pa kayo doon. Amen? Kaya ginawa ni Jesus Christ, offended siya. He was rejected. In verse 58, and he did not many mighty works there. Hindi na siya gumawa ng mga kapangyarihan doon. Maraming kapangyarihan. Nilimitahan niya ang kapangyarihan na doon. Bakit? Tigas ng mga bungo ng mga to. Na-offend pa sa akin. Sinabihan ko lang ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang mangingisda. May net siya, and net cast into the sea, and then may nakuha, ganito, ganyan. Warning kaya yun. Warning yun. Yung sinabi ni Jesus Christ doon. Na mayroong end of the world. Kung naunawaan ninyo ito, naunawaan ba ito? Sabi nila, oh yes, Lord. How about mga eskriba? Naunawaan nila, ambot, Lord. Oh. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ and Brad, He did not many mighty works there. Hindi siya gumawa ng maraming kapangyarihan. Bakit? Nilimitahan niya. Bakit? Wala. Because of their unbelief. In John chapter 1 verse 11, Brad. John chapter 1 verse 11. He came to his own, and his own received him not. He came to his own family. He came to his own country. Israelites. But they were offended. Therefore, hindi talaga sila maligtas. But don't tell me, ng pamilya ni Jesus Christ, hindi ligtas ha? Silent ang Biblia. Si Mary, sigurado. Si Mary, sigurado. Sabi nga na Milo. Okay? Si Joseph, tahimik. Pero sa tingin ko, ligtas yun. How about the others? Si James, of course, ligtas. Siya ang writer of the book of James. Si Jude, sigurado. Gawin mo na lang sigurado lahat, pastor, mga kapatid niya. Ganon. Kasi alam niyo mga kapatid, pag naligtas ang buong sambahayan dahil sa iyo, amen po yan. Acts chapter 16, verse 30, ano sabi? In verse 31, in verse 30 mo na, Brad. Verse 30, Sirs, sabi ng Philippian jailers, warden, sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? Anong requirement ulit ng kaligtasan?
And they said, sino man? Si Apostle Paul and Silas. Believe on the Lord Jesus Christ. Walang religion dyan, kapatid. Walang good works, walang edukasyon, walang riches, walang ano. Di ba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maligtas ka. Ay, amen. Salamat sa Panginoon. Huwag mo putulin, pastor. May dugtong yun eh. Saan? Ayun nga, no? Meron, no? Maligtas ka daw. And thy house. Ang ginawa na iba dyan, Brad, binura yung kama. Maligtas ka, pati pamilya mo. Kaya, ikaw na muna maligtas, tapos susunod na sila lahat, maligtas ka raw, tanggapin mo si Jesus Cristo, automatic pamilya mo. Mali talaga. Iyan ang sinasabi natin sa NIV. Kapatid, sa Biblia, pag binura mo kahit yung kama, mag-iba ang meaning niyan. Nakuha ninyo ang ibig kong sabihin. Pag burahin mo yung kama dyan, ang meaning niyan mag-iba. Ang maging meaning niyan, ganito na. Tanggapin mo si Jesus Cristo, maligtas ka, automatic ang buong sambahayan mo. Bihira naman. Personal salvation nga eh. Personal savior eh. Decision making mo personal. Oo. And thou shalt be saved. Kama. Dahil, along the way, gagamitin ka ng Panginoon para din maligtas sila. Yan ang ibig sabihin. Amen. Kasi, sa buong pamilya mo, hindi naman lahat dyan ang may tatanggap eh. Mayroon at mayroon ang ayaw eh. Anong gagawin mo dyan? Maglulupasay ka dyan sa harapan. Oh. Buti man, kung may billion ka. So, oy, sinong gusto tumanggap? May 5 million ka na isa. Ay, gaganon siguro yan, sigurado. No? Tumanggap ka lang dahil sa pera. Para kang si Ananias ka sa pera. Nakuha mo kapatid? Balik tayo sa John chapter 1 verse 12, Brad. Jesus Christ came to His own, but His own received Him not. Bakit? They were offended. Pero ito ang mas maganda. Sa 12. Dito tayo papasok ko kapatid. Tingnan niyo. But as many as receive Him, ay, dito tayo pumasok. Oo. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. If you are born again with God, salamat sa Panginoon. Ang Diyos pumunta sa Israel. Ang Israel hindi nag-respond na maayos. Okay, salamat. Ayaw ninyo eh. Andito ang mga Gentiles, hindi mga Hudyo, tumanggap sa Panginoon, nagiging anak ng Diyos. Salamat. Mayroon tayong habag na ganyan. Amen, brethren? Amen. For the kingdom of heaven is like unto a net cast into the sea, and then may nakuha of every kind, and then the angels sever the good from the bad, and good doon sa langit, ang bad into hell. Salamat sa Panginoon. I hope may naunawaan kayo sa araw nito. The parable of the net. Amen? Amen. Let's stand, let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ang iyong pangalan, O God. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. We thank you for the message today, the parable of the net casted into the sea, gathering a fish of every kind, and the angels sever the wicked from the bad, the wicked from the just to heaven, the wicked to hell. Salamat, Panginoon. We have the salvation, O Lord. The security of salvation we have. Salamat, Panginoon. And the proof of it is the seal of the Holy Spirit in us. Salamat, Panginoon. The Spirit, the Holy Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. Salamat, Panginoon. Purihin yung pangalan ng God. Sooner or later, rapture will happen. Salamat, Panginoon. Makarating kami sa kalangitan. Salamat sa isang bisita na nandito, si Sister Mickey. Pagpalain niyo po siya, protektahan niyo po siya, iiwas niyo po siya sa anumang kapahamakan, and also her family. Bless her job, bless her family, protect them. So also
all of us, oh God, brethren, nandito, si Brother Eric, si Sister Katkat, Brother Chris, Brother Lito, si Brother Alan, Brother Greg, Brother Selber, Brother Ryan, Panginoon. Maraming salamat sa kanila. Purihin po yung pangalan at pagpalain niyo po kami lahat. Gabayin niyo po kami sunod ng gagawin. Salamat sa iyong salita sa araw nito. It is like a treasure to us. In all these things, we thank you. And we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.